Hello guys, welcome sa ating bagong video. Lately, siguro napapansin nyo rin lalo na sa mga news ngayon na talagang nagiging common na yung mga road rage, no. At sadly, yung iba sa mga road rage na to nagre-result sa injuries or worst case, fatalities pa nga. Pero ang totoo, karamihan talaga sa mga road rage guys, pwede naman talaga yung maiwasan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, paano ba natin maiiwasan ang road rage kapag nagdadrive tayo? So yun yung sasagutin natin. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So number one na dapat nating iwasan is aggressive driving. Alam natin guys, ito yung isa sa mga number one talaga na nakaka-trigger ng road rage sa ibang driver. Kasi minsan kapag nagda-drive tayo aggressively, na-involve na rin yung safety ng ibang drivers on the road. Kaya talagang pwedeng matrigger yung galit nila sa atin. So ano-ano ba yung mga counted as aggressive driving? Unang-una dyan yung tailgating. Lagi kang nakatutok, wala nang safe distance, parang nangaasar kasi yung dating yan sa ibang mga drivers. Kasama din dyan yung sobrang speeding, lalo na kapag reckless yung pagiging speeding mo, no? Tinitreat yan as competition din ng ibang drivers. Ano pa? Yung swerving, yung bigla-bigla ka na naman kakat ng lane, di ka man lang nagsisignal light, lalo na kung very close call yung pagkalipat mo ng lane, pwedeng matrigger din yung ibang drivers yan. Hindi paggamit ng signal light, kasama din yan. Pati yung palagi ka nagbubusina, nakakairita kasi lalo na kung minsan talagang sobrang lakas ng busina mo. Diba, pwede makairita yan ng ibang driver. Kasi kung ganyan yung driving style natin guys, maraming pwedeng matrigger talaga na driver sa atin. At kapag nagalit kasi yung iba sa atin, minsan dyan na nagsisimula yung road rage. Yung hahabulin ka na, ikakat ka na, gagantihan ka na, hanggang sa ganun din yung maramdaman mo, magalit ka na rin sa kanila. Diba? Kaya talaga mas maganda yung chill driving lang tayo kapag tayo ay nasa kalsada. Always be a defensive driver guys. Next is plan your drives properly. Halimbawa, kapag need mo makarating sa isang lugar at a specific time, kailangan i-calculate natin mabuti yung driving time natin, accounting all the possibilities. Halimbawa, traffic, yung time nung pagbiyahe natin, marami bang nasa kalsada, etc. Kasi kapag pinaplan natin mabuti yung mga drives natin guys, may iwasan natin mag-drive aggressively. May iwasan natin mangkat, may iwasan natin mag-speeding, may iwasan natin mag-swerve, at may iwasan din nating mapikon yung ibang mga motorista sa kalsada. At syempre, kapag kaalam natin may ample amount of time tayo para makarating sa ating pupuntahan, nakakatulong yan para mabawasan yung stress natin. Para kapag nagda-drive tayo, chill lang, hindi tayo agad madaling matrigger kapag kami gumawa sa atin ng masama while driving, like may nangkat sa atin, di ba? So, malaking tulong kapag talaga maaga tayo umaalis or pinaplan nating mabuti yung mga trips natin. Next is, don't drive while experiencing intense emotions. So, ano na ba yung mga kasama doon sa intense emotions na yun, guys? Halimbawa, masama loob mo or masama yung araw mo kasi pangit yung naging kinalabasan ng trabaho mo, nag-away kayo ng kaibigan mo, nag-away kayo ng misis mo, dismayado ka, or may super bigat kang problema. So in short, bad mood ka talaga. Huwag kayong magdadrive muna kapag ganyan yung nararamdaman nyo. Bakit? Kasi kapag meron kang intense emotions, yun nga yung masama loob mo, galit ka, madaling matrigger yung inis mo. Madali kang madisappoint, madali kang madismaya. Baka minsan, habang nagdadrive ka, kahit businahan ka lang ng konti or may mangkat lang sa'yo ng konti, baka magalit ka agad, matrigger yung inis mo. Which is hindi na ka naman talaga inis dun sa ibang motorista, kundi talaga masama lang yung araw mo, hindi ba? Or bad mood ka lang talaga. Kaya better, bago ka mag-drive, magpahupa ka muna ng sama ng loob mo or galit mo. Yung intense emotions, pababain mo muna para happy ka, at chill ka, nakakapag-drive pauwi or kung saan ka man pupunta. Next is, be understanding to other drivers. Kapag may na-encounter tayo na nakakainis na mga drivers out there, kapag nagdadrive tayo sa kalsada,
Minsan, di ba, nagiging reaction natin mainis. Which is talaga naman, nakakainis naman talaga yung mga ganong behavior, di ba? Pero tandaan nyo guys, kapag ka nag-pile up yung inis na nararamdaman nyo, pwede mag-trigger yan ng road rage. Yung hindi mo na matiis, i-confront mo na siya or habulin mo na siya. Kaya kapag kami nang cut sa'yo, may bumusina sa'yo ng konti, baka pwede pag-isipan mo muna. Kasi sadya ba niya yun? Sunod-sunod na ba niyang ginagawa yun? Ginagawa niya ba lang ba sa akin yun? O ginagawa niya rin sa iba? Baka ganun talaga siya. O kaya baka may emergency siya na kailangan puntahan. O kaya di kayo nagbababad ako sa fast lane, kaya ako nabusinahan, kaya ako nailawan. So maraming factors. No? Kaya kung iisipin muna natin o i-understand muna natin yung situation ng other drivers bago nila nagawa yun, tutulong yun, di ba, sa atin para maging chill lang na hindi tayo agad mainis dun sa drivers na gumagawa nun. Kaya kapag ka naka-encounter tayo ng mga aggressive drivers guys, don't take it personally. Kasi hindi naman nila tayo kilala. Hindi rin natin sila kilala. Kaya most of the time, wala silang reason talaga para atakihin tayo personally on the road. Kaya kung iisipin natin palagi yan na hindi lang naman ikaw yung nakaka-experience yan, tutulong yan para pabawasan yung inis mo sa mga other drivers. Mas makakaiwas tayo sa road rage, di ba? Last na tip ko sa inyo guys, learn to de-escalate situations. Halimbawa, meron nga nag-cut sa inyo, may aggressive driver kayo naka-enkwentro, no? Kailangan matuto tayong i-de-escalate yan. Bakit? Kasi kapag ka gumanti tayo, hinabol natin, in-overtaken natin, binusinahan din natin, ayan, in-escalate natin yung situation. Parang gusto natin talagang matrigger yung road rage din nila. Kaya kapag hindi tayo gumaganti, naiiwasan nating ma-escalate yung mga problema, hindi ba? Kasi kung wala naman nangyari sa atin, no, safe naman tayo, hindi naman tayo nagasgasan, hindi naman tayo nabangga, bakit natin pahabulin? Worth it ba yun guys na mangyari sa inyo? Diba? So, kung gusto natin mag-de-escalate, hayaan na lang natin siyang mauna, no, para hindi na lumala pa yung sitwasyon. Another thing din na tutulong to de-escalate yung situation is by learning how to apologize. Minsan, di naman talaga lagi namang fault ng iba eh. Minsan tayo rin, di ba? Na nakaka-cut tayo ng di sadya, nakaka-overtake tayo ng alanganin, o kaya naman nagsiswerve tayo paminsan-minsan na medyo malapit dun sa ating kapwa driver. Yung simpleng pag-open ng window, pagtaas ng kamay to apologize, it can go a long way guys. Malaking tulong yan para kumalma din yung driver na nabiktima natin or naapektuhan ng moves natin. Ano pa? Kapag ka nagkaroon ng confrontation, no, halimbawa, kinat ka na nga niya, tuminto na kayo, nagagalit siya sa'yo, no, kailangan mo rin maging maingat sa mga words na gagamitin mo. Maging kalmado lang. Huwag ka magmumura, huwag ka magbibigay ng masasakit na salita, huwag ka rin agad galit. No, kasi kapag ka yung galit na nga yung kausap mo, galit ka pa rin, o yan, dyan na napupunta sa mga, yan ay napupunta sa road rage talaga, hindi ba? Tandaan natin guys, minsan may mga drivers talaga na sobrang tapang, no? Or riders na sobrang tapang. Kaya matapang yung mga yan guys. Minsan, hindi ko naman sinasabi most of the time. Minsan kaya sila matapang kasi may dalang weapon yan. May baril, may panaksak, or ano paman na pwedeng gamitin sa'yo. Kaya kung pag-iisipan mo mabuti, natutulong yan para ma-de-escalate mo yung situations, di ba? Tandaan nyo guys, never naging worth it ang road rage. Kaya wala namang mawawala kung magpapakumbaba na lang tayo or magsusorry. No, di bali nang magsorry ka kaysa naman mapatay ka or worst case, yun nga, mangyari sa iyo masama. So kaya guys, no, make sure na matutunan natin mag-de-escalate. Never worth it talaga magkaroon ng road rage. Kasi may naghihintay pa sa ating pamilya natin na uuwian natin. Or worst case, lalo na kapag kakasama natin yung family natin, di ba guys? So, yun na nga guys, no? Yan yung mga advice ko para maiwasan natin ma-involve sa mga road rage at para maging safe at masaya din yung mga driving experience natin. So, kung nakatulong sa'yo yung video na to, no, click mo naman yung like button. At kung di ka pala ka-subscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!